Hello, hello! I am back! So, kumusta mga kababayan? Welcome dito sa channel na dinededicate ko sa mga kababayan ko. Okay? So, kasi meron pa ako isang channel, international channel. So, dito, solely Filipino topics tayo. So, today, it's more of a public service and a reaction sa nangyayari ngayon, no? The whole day, parang napuno yung feed ko regarding dun sa kumakalat na Momo Challenge. Okay, Momo Challenge. M-O-M-O. So, sumikat, nauso na yan sa ibang bansa, pero parang this year, nauuso ngayon sa Pilipinas. Okay, so ano yung Momo Challenge? Momo Challenge is parang similar siya dun sa Blue Whale Challenge, na parang suicide app siya, or it's a suicide game. So, ano ibig sabihin nun? Bibigyan sila ng task. Pagka, yan, yung isang example nga is 1 to 50 days. So, every day may ibang papagawa sa kanya hanggang sa pinakuli, totally, ano na siya, hook na siya, yung bata, no? Is, utusan na siya magpakamatay. Okay, so, kaya ako naisip magawa ng video kasi meron ako i-share sa inyo na malapit sa amin yung nangyaring ito dahil meron kaming kakilala na nabiktima nito. Okay, hindi lang ito yung nabasa, talagang kakilala namin, kaibigan namin. Okay, so, what else? Before anything else, yung isa sa mga clip sa TV Patrol, I think TV Patrol, sabi, yun daw ang sinisisi nila kung bakit nagpakamatay isang 9-year-old. So, ibig sabihin, 9-year-old, napakabata pa. And then, looking back, tinignan, no? Yung bata, may sarili ng phone, and then meron siyang Facebook. 9 years old, bakit siya may Facebook? I don't know. Okay, so, ayun nga, inutusan daw siya ng utusan silang, nagsisimula sa maliliit na task. Palaki ng palaki na, sasaktan nila yung sarili nila. And kasama doon sa instructions is, huwag nila ipagsasabi na nauutusan sila or nabibigyan sila ng command. Okay, kung sino man yon. Okay, ang tawag nila is, master. Kasi yung namatay na bata na 9-year-old, sabi niya, ang tawag yun doon sa nagutos sa kanya, master. Okay. So, what else? Yan, uutusan sila everyday, iba-ibang task, pero dapat wag nila ipagsabi. And then, pagka hindi nila nagawa yung task, pupunta daw sa kanila si Momo, tapos papatayin sila or lahat sila sa pamilya nila. So, tinitingnan ko yung psychological aspect nun, no? Kasi psychology talaga first love ko, no? So, unang-una pala, ini-establish niya yung control doon sa mga bata kasi sila yung meron pang poor judgment, sabi natin poor judgment, no? Hindi pa talaga develop yung pag-iisip nila, yung mentality nila, no? Na makapag-decide kung ano yung tama mali. And then, parang yung sabi lang, they are testing the waters. Iniisa-isa nila ng small step, baby step, hanggang sa yung pinakamalala, yung ultimate na kasamaan na ipapagawa sa kanila. Meron pa inutos na dapat daw pumatay sila ng 10 tao. Okay, so yun, isa yun, no? Okay, doon sa kwento ko naman, yung sa kaibigan namin, nangyari to last year, so around August 2018. Sabi dun sa isang clip sa TV Patrol pa rin, wala pa rin nauulat na nabalita sa US. Pero nasa US ako, hindi yun nabalita. Bakit? Kasi, I understand na sa magulang, kung magulang ka, nangyari yun, parang masakit na already yung nangyari. Bakit kailangan pang ipagsabi? Parang siguro, nasasaktan pa rin sila. So, hindi nare-report. Yun ang gusto kong sabihin. So, nangyayari yan, pero mas malamang, mas marami yung hindi nare-report. So, ang nangyayari, nabaltaan na lang namin, 13-year-old na lalaki, nagpakamatay. So, na-curious ako sa kanya, no? Meron din siyang Facebook account. So, tinignan ko yung mga post niya, masaya naman sila, lumalabas silang pamilya, nag-retreat pa nga, umattend pa ng retreat, parang the week before or a few weeks before. Tapos, nabaltaan ko na lang naman, nagpakamatay. And then, so, ang nangyari pala sa kanya, is, ginawa niya, nilock niya yung door sa kwarto niya, tapos nag-big T siya sa electric fan, yung sa ceiling fan. So, nung napwersa nang buksan yung pinto, nakita nila yung bata, yun, naka-big T na, umiikot doon. Yun, so, ang nangyari, nagtanong-tanong ako, no, sabi, bakit nangyari? Depressed ba yun? Akala ko depressed, kasi usually depression, no?
So, hindi ito depressed. Parang sabi, online bullying. Parang nabubully daw siya. Okay. And then, later on, nagbigay na naman ng bagong details. Ayun nga, related daw sa online game. So, that is probably it. So, yung Momo Challenge or yung nauna pa doon, yung Blue Whale Challenge. So, bakit tinawag na Blue Whale Challenge? Kasi daw yung mga Blue Whale may tendency na pupunta sa pangpang hanggang mamatay sila. Parang nagsusuicide. I don't know kung bakit. Okay. So, nakaisip ako ng 4 ways para maiwasan to. Dahil, well, we can only think of the positive side. Kailangan mag-isip tayo paano mabawasan o maiwasan. Okay? So, una ko naisip, alisin nyo yung social media. Remove the social media. Lalo-lalo sa mga bata. 9-year-old, kailangan nyo ba ng Facebook talaga? Diba? Kasi mas inviting, mas open sila sa mundo. Maski mga pedophiles, pwede silang i-contact or makakonect na hindi mo alam. Pangalawa, internet and gadget. Okay, sabihin nyo, wala kang Facebook, pero bakit kailangan na may sariling phone? Sige, pwede siyang tawagan. Okay, bakit kailangan naka-internet all the time? Bakit naka-internet all the time, di ba? And then gadgets, yun na, meron na kang disorder na, gadget, screen dependency disorder. So, dapat iwasan yan. And then, dapat yung phone mo ng password. Bakit? Kasi as a magulang, ikaw ang nagbabayad ng bills, ikaw bumibili ng phone, dapat meron kang right to check every now and then. Okay? Baka sabihin nila gusto ko siyang bigyan ng privacy. So, ang gusto mo, pag namatay na, saka mo palang mabubuksan yung phone. Diba? Saka ka palang makakapag-imbestiga. Diba? Sabi nga, prevention is better than cure. And lastly, yung pinaka-importante sa lahat para ma-prevent as much as possible itong mga ganito or mabawasan, have time for your kids. Dapat may time kayo. Kasi pag may time kayo sa kanila, mas less yung time nila sa gadget, sa screen. Although, na-experience ko din yan na as a parent, di ba? Pagkala na yung mga maliliit, tatahimik sila pag binigyan mo sila ng phone tapos mag-YouTube sila. Di ba? Pero inalis din namin yan sa anak namin kasi alam namin masama sa kanya. So, yung 6-year-old ko yung sinasabi ko. So, 2 years ago, meron siyang yan, depende siya sa screen. Lalo na pagkakain, kailangan naka-screen kasi yung attention niya. Pero tinanggal namin yan kasi nakakasama sa kanya. So, ngayon naman, now he's enjoying the toys, mas nakakapag-interact ka. So, that's it for now, guys. Hopefully, sama-sama tayo maiwasan itong napakasamang panaginip para sa mga magulang, no? And yung app na to, talaga may mga masasamang tao sa mundo. And hopefully, magkita ulit tayo sa next video.